Okay, so good morning, good afternoon, good evening. This is Alan Burgos from the hashtag Walk with Lan channel. Welcome and welcome back to our channel. Guys, if you are not yet subscribed to our channel, please do it so now so that you can be a part of this growing family. Officially, we are now 7,932 subscribers. Thank you so much, guys. God bless you all. Okay, so ang pag-usapan po natin today ay yung kay Rodrigo Roa Duterte at kay Pastor Apollo Kibuloy. No, backgrounder lang no sa mga hindi po nakakaalam, si Rodrigo Roa Duterte po ay ang dati-dating pangulo ng Pilipinas. Siya po ay siya po yung presidente na bago kay Pangulong Bongbong Marcos. So kailan lang no, 2 years ago, siya yung presidente natin. Okay? Taga Davao po yan, naging prosecutor, naging mayor, naging vice mayor, naging congressman ng Davao City, and until such time na tumakbo siyang Pangulo ng Pilipinas noong 2016 at nanalo naman po siya. Okay? Yun po yung mga ano niyan. Siya rin po ang presidente natin nung during the pandemic, talaga hinahangaan din naman natin dahil marami naman po siya nagawa. Yung mga libreng sakay, yung build, yung mga infrastructures na yan, yung drugs on, yung war on drugs, etc. No? Yung mga beautification, rehabilitation ng Boracay, ng dyan sa Manila Bay, and the list goes on. No? Marami po yan. No? Yung mga bypass road, yan. Sa kanya din po yan. Okay? So, ang ano po yan, yun po yun ha, Presidente. Si Pastor Apollo Kibuloy naman ay pastor ng Kingdom of Jesus Christ. No? So, sabi nga niya, meron daw siyang bahay sa langit. Ang doorknob daw niya ay diamond. Okay? Itong dalawang ito, taga Davao yan. Pero taga Pampanga po originally, itong si Pastor Apollo Kibuloy, nag-migrate na lang dyan sa Davao at nakapagtayo ng congregation, yung Kingdom of Jesus Christ nga. No? Kaya lang, mukhang nagkakaproblema itong dalawang to no, legally. Si Pastor Apollo Kibuloy ay siya ay marami pong kaso yan. Actually, to be honest, technically wanted po siya. No? Wanted po siya sa batas. Kaya nga po nagtatago at hindi matagpuan ng mga kapulisan. Sabi ko nga sa mga previous vlogs ko ay baka si Pastor Apollo Kibuloy ay nasa langit na. Okay? Nasa langit na at ini-enjoy niya yung bahay niya doon. Tignan niyo po sa langit. Kung mapupunta kayo sa langit. Okay? Something like that. Okay? Si si Pangulong Rodrigo Roa Duterte, mukhang nagkakaproblema sa ICC later on, no? Yung International Criminal Court. Balita natin, meron na daw warrant of arrest at ito ay ilalabas July. Parang gano'n, no? Kung totoo, sinasabi ni dating Senador Antonio Trillanes. Ngayon, nung isang araw, diyan sa Tacloban yata yon ay talagang in-interview or nagsalita si dating Pangulong Rodrigo Roa Duterte at sinabi niya na alam niya daw kung nasaan si Pastor Apollo Kibuloy, ang kanyang butihing kaibigan, at si Pangulong Rodrigo Roa Duterte ay caretaker din po ng Kingdom of Jesus Christ kung may mangyari sa mga kay Pastor Apollo Kibuloy at sa kanyang mga alipores. No? Alam na alam daw ni dating Pangulong Rodrigo Roa Duterte kung nasaan ang religious leader at kaibigan niyang matalik na si Pastor Apollo Kibuloy na wanted, no? Wanted po dito at sa ibang bansa for sex trafficking and other crimes. Meron po itong may kaso po, may nakabinbin po diyan sa Pasig. Okay? Yung sa Davao na ilipat na sa Pasig, etc. No? So si dating Pangulong Rodrigo Roa Duterte ay minention rin na si Kibuloy, minention niya itong mga ito, yung mga ay may isang event po diyan sa Tacloban City, yung yung araw-araw na rally nila, kasamang SMNI dyan, no? Hindi ba araw-araw, from time to time, nagre-rally po yung mga yan, no? So, ayaw siguro ni Pastor Apollo Kibuloy na mag-surrender. Siyempre, no? Magtago ka na lang, no? Yun. Ayaw niya talaga mag-surrender. Dahil nga po pag nag-surrender siya, ay mabubulok na siya sa kulungan. Hindi na yan papakawala, no? Pero kung tatanungin daw si dating Pangulong Rodrigo Roa Duterte kung nasaan si Pastor, alam ko kung saan si Pastor, pero secret.
hindi daw niya alam. Okay, so last month po, no, maraming pulis, no, at saka mga kasundaluhan, ay hindi po natin alam kung may mga kasundaluhan, pero ano po 'yan, no, si Pastor Apollo Kibuloy, sinugod po, no, akala po nila nandiyan na yung diyan sa mga properties niya diyan sa Davao, no, yung Kingdom of Jesus Christ, but syempre, sabi nga natin, baka nasa langit na, no, kung nasa langit na, hindi niyo po talaga makikita kung nasaan, no? So, ito ano po nung last few months ago, si dati Pangulong Rodrigo Roa Duterte ay ano no inappoint po 'yan. KOJC named the former president of the Republic of the Philippines, former President Rodrigo Roa Duterte, na maging administrador, qualified naman siya diyan ng mga KOJC's properties, no? Amid the legal woes faced by Pastor Apollo Kibuloy, no? Ako interesado din ako, ano na kaya yung itsura ni Pastor Apollo Kibuloy ngayon, no? Tumaba ba siya, pumayat ba siya, nagkaroon ba siya ng balbas, nagkaroon ba siya ng buhok, naging ano ba, no? Naging mahaba ba ang buhok niya, etc. No, napakasalimot, no, napakasalimot talaga ng mga pangyayaring ito, no, napakasalimot at ini-expect natin talagang ano, no, ayun, no, okay, ngayon, ito, alam ko pwedeng kasuhan, no, pwedeng kasuhan si Pangulong Rodrigo Roa Duterte dahil sa hindi pagtulog sa mga otoridad upang mahuli si Pastor Apollo Kibuloy. Siyempre, he is an officer of the court, di ba? Being a lawyer and former chief executive, dapat alam ni dating Pangulong Rodrigo Roa Duterte na mag-cooperate siya with the authorities to execute a warrant against Kibuloy, who is charged with human trafficking and child abuse. O, sabi ni Nery Colmenares, yung dating representative Colmenares, no? Yan po magiging problema. Ngayon, pwedeng kasuhan, no? Pwedeng kasuhan ngayon ito si dating Pangulong Rodrigo Roa Duterte sa hindi pakikipagtulungan sa otoridad dahil nga dan po sa statement na yon. Alam naman po pala niya na kung nasaan, bakit hindi niya ituro. Pero syempre ganun pa man, kayo kung kunwari may ka-close kayo, sasabihin niyo ba sa otoridad na alam niyo na hindi na siya makakawala, no? Hanggang habang buhay ay talaga naman, no, siya na yan. Pero kung totoo itong mga paratang na ito, kailangan hulihin na, no, sa lalong madaling panahon si Pastor Apollo Kibuloy. Sige po, hanggang dito na lang po mga kaibigan ko, ha. Maraming salamat po sa inyong lahat. Kung hindi ka pa nakapag-subscribe, mag-subscribe ka naman para naman we can be able to maintain and sustain this channel. And then of course, please do watch our videos, ha, from the very start to finish. Okay? Sige, salamat po ng marami, guys. God bless you all po.